Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Thursday. Nananatiling malakas si Typhoon Francisco at ang isa namang tropical storm sa labas ng bansa ay posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero may pagbabago ba sa kilos at galaw nito? Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, patuloy nang humihina si Francisco habang kumikilos pahilaga sa ibabaw ng Philippine Sea sa silangan ng Southern Taiwan. Ngayong umaga, ang sentro ng bagyo ay nakita sa layong around 320 kilometers sa silangan hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang maximum sustained winds na 130 kilometers per hour malapit sa gitna, may gustiness up to 160 kilometers per hour at may central pressure na 970 HPA. Kumikilos ito northward at 15 kilometers per hour. Malawak pa rin ang saklaw ng hangin nito dahil ang strong to typhoon force winds ay umaabot hanggang 400 kilometers mula sa sentro, kaya kahit humihina na si Francisco kumpara sa mga naunang oras, nananatili pa rin itong isang mapanganib na sistema na kailangang bantayan. Ngayon, nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal sa Batanes. At sa northeastern portion ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands. Sa ilalim ng signal na ito, ang wind threat ay strong winds, na may warning lead time na 36 hours, at ang range of wind speeds ay nasa 39 to 61 kilometers per hour. Sa antas na ito ng babala, minimal to minor threat pa lamang sa buhay at ari-arian ang inaasahan, pero hindi ito dahilan para maging kampante. Isa sa pinakamahalagang dapat pagtuunan ng pansin ngayon ay ang heavy rainfall outlook due to Tropical Cyclone Francisco and Southwest Monsoon. Ngayong araw, inaasahan ang 50 to 100 millimeters na pag-ulan sa Batanes at gayon din sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan at Antique. Bukas, June 26, moderate to heavy rainfall na nasa 50 to 100 millimeters pa rin ang inaasahan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At sa Saturday, June 27, nasa parehong antas ng moderate to heavy rainfall na 50 to 100 millimeters ang posibleng maranasan sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Mahalaga ring tandaan na ang forecast rainfall ay pwedeng mas mataas pa sa mga mountainous at elevated areas. Bukod pa rito, pwede pang lumala ang epekto ng mga pag-ulang ito sa mga lugar na dati nang nabasa ng mga naunang ulan dahil ang significant antecedent rainfall ay nagpapadali sa pag-apaw ng tubig at sa paglambot ng lupa. Sa Batanes, kailangang maging mas maingat dahil bagamat hindi direktang tumatawid ang sentro ng bagyo sa malaking bahagi ng kalupaan ng bansa, nananatili itong malapit para makaapekto sa panahon at sa kondisyon ng dagat. Kapag ang mga pag-ulan ay tumapat sa mabababang lugar o sa mga komunidad na malapit sa daluyan ng tubig, maaaring magkaroon ng mabilisang pagbaha. Sa mga lugar naman na matataas at mabato o sa mga lugar na may dalisdis, hindi rin maaalis ang panganib ng pagguho ng lupa, lalo na kung tumagal ang pag-ulan. Kahit sa mga oras na tila humihina ang ulan, kung makapal pa rin ang ulap at mabigat ang hangin, hindi pa rin dapat ibaba ang antas ng pag-iingat. Sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Cavite at Batangas, ang mas kailangang bantayan ay ang pinagsamang epekto ng southwest monsoon at ng impluwensya ni Francisco. Ito ang isa sa mga madalas na hindi agad napapansin ng marami. Hindi man diretsong tumatama sa lupa ang mata ng bagyo, pwede pa rin nitong hilahin at palakasin ang southwest monsoon. Kapag nangyari iyon, mas maraming moisture ang pwedeng pumasok mula sa kanlurang bahagi ng bansa at magdala ng mga pag-ulang maaaring hindi biglaan sa simula pero pabalik-balik at tumatagal sa ilang bahagi ng araw. Ang ganitong klase ng pag-ulan ay pwedeng magdulot ng pagtaas ng tubig sa mga ilog, pagbaha sa mga mabababang komunidad at paglambot ng lupa sa mga gilid ng bundok at matataas na bahagi ng kalsada. Pagdating naman sa track and intensity outlook, inaasahan na si Francisco ay magpapatuloy sa pagkilos northward within the next 12 hours bago liliko pa north-northeastward patungo sa Ryukyu Islands at sa dagat sa timog ng mainland Japan. Sa kasalukuyang track forecast, inaasahang lalabas si Francisco sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw mamayang gabi. Ibig sabihin, sa kasalukuyang pananaw, palayo na ang direksyon ng bagyo sa mas malaking bahagi ng bansa. Gayunman, hindi pa rin ibig sabihin nito na tapos na agad ang banta.
Habang nasa loob pa ito ng PAR at habang malapit pa ito sa extreme northern Luzon, pwede pa rin itong maimpluwensyahan ng hangin, ulan at lagay ng dagat. Ayon din sa current outlook, si Francisco ay forecast na unti-unting hihina throughout the forecast period. Gayunman, malamang na mananatili pa rin itong isang typhoon while inside the PAR region. Mahalaga ang detalyeng ito dahil kahit may weakening trend, ang isang bagyong nananatili pa ring typhoon ay may sapat na lakas para magdulot ng indirect effects, lalo na sa northern waters at sa mga lugar na naaabot ng pinalakas na southwest monsoon. Kaya para sa mga nasa Batanes at sa hilagang bahagi ng Cagayan, hindi pa rin dapat ibinababa ang pagiging alerto habang hindi pa lubusang lumalayo ang sistema. Ngayon pag-usapan din natin ang Tropical Storm Higos. Sa kasalukuyan, si Higos ay nagpapanatili ng kanyang lakas habang kumikilos west-northwestward near Guam. Ayon sa general outlook for the forecast period, nakikita itong kikilos west-northwestward to northwestward sa susunod na 36 hours hanggang sa pumasok sa Philippine Area of Responsibility mamayang gabi, June 25. Kapag nasa loob na ito ng PAR, bibigyan ito ng local name na Gardo. Habang nasa ibabaw ng Philippine Sea, inaasahan itong liliko generally northward at lalabas ng PAR by Friday, June 26 sa morning or afternoon. Sa kasalukuyang projection, si Higos ay mananatiling malayo sa Philippine landmass at hindi inaasahang direktang makaapekto sa weather and sea conditions throughout the forecast period. Ayon pa rin sa outlook, malamang na manatili si Higos bilang isang tropical storm sa kabuuan ng forecast period, bagamat hindi inaalis ang posibilidad ng slight intensification into a severe tropical storm. Pagkatapos nito, unti-unti rin itong hihina habang kumikilos sa dagat sa timog ng Japan. Sa mas malawak na tropical cyclone threat potential, ang mas kailangan talagang bigyan ng pansin ang masasabi nating kasunod na bagyo ay ang sistemang manggagaling sa may timog silangan ng bansa. Posible next week pa ito ma-develop. Hindi pa ito nakikitang magiging isang napakalakas na bagyo base sa kasalukuyang trend, pero may posibilidad itong tumawid sa kalupaan next week depende sa magiging development at sa steering pattern na haharapin nito. Ibig sabihin, hindi pa man ito malinaw na isang major threat sa usapin ng intensity, sapat na ang kasalukuyang indikasyon para sabihing isa itong sistemang hindi pwedeng balewalain. Sa mga model run at long-range forecast, marami ring nakikitang development sa silangan ng bansa pagpasok ng July. Hindi lahat ng nakikita sa long-range outlook ay otomatikong magiging aktual na bagyo, pero kapag paulit-ulit na lumalabas sa iba't ibang model ang development sa iisang rehiyon, sapat na iyon para sabihing kailangang bantayan ang trend. Ang mga development na ito ay hindi pa final sa ngayon. Maaring may mga sistemang lalapit sa bansa, maaring may ilan ding liliko paakyat o humina bago magkaroon ng mas malinaw na epekto sa kalupaan. Pero ang mahalaga rito ay dumarami ang senyales na magiging mas aktibo ang Western Pacific at silangang bahagi ng bansa pagpasok ng July, kaya mas mahalaga ang patuloy na pagmamanman.